Abaya Hawa, Ishaya Hawasay, ang may likha ng ating buhay. Abaya Hawa. Bawa kwartawab shalanawa. Abaya Hawa Shabashamayam. Salaka lanawa. Al kataa yanawa. Watawadalak al damak. Sasatap at kataa yanawa. Kal halal hawadla abaya hawa alhayam. Bahasa masyayak yahawashay. Bahasam raw kakadas. Yaman. Okay, happy Sabat. Ngayon may balita sa mga propeta ng Christian. Ngayong Martes daw at saka Merkulis, 23 to 24, mag-rapture na daw. Mag-rapture na daw. Pero alam natin na ang Illuminati, gagawa sila ng fake rapture. Alaman pala nila yung Holographic lang. daming kalokohan. So, sinabi ni Yahweh, walang nakaalam sa kanyang pagbabalik. Nalalaman ng lahat. Pati mga anghel, walang nakaalam. Pag sinabing walang nakaalam, walang nakaalam. Bakit itong mga propeta ng Christian ay nag-prophesy na mag-rapture na raw? Kaya nga pula ang propeta sa kung tatawagin. Bula ang propeta kasi yan eh. Pula ang Baka nagkatukma lang sila sa gagawin ng Illuminati na fake rapture. Yun. Na true holographic ang gagawin nila. Tapos makita nila Jesus Christ na sa lapaap daw. Hindi naman totoong Savior si Jesus Christ. Si Satanas yan, fallen angel yan eh. Yung Christ, 10 fallen angel na sa salitang Christ eh. Yung 7 pinagsama sa isa, ni Serapis, naging 8. Dinagdagan pa ni Leviathan at saka ni Dagon. 10 na. Yung Jesus naman, baboy, kabayo, butike, isda. Hayop. Ang sabi ng Revelation, ang sumamba sa hayop ni Jesus Christ, dadalhin sa dagat-dagatang apoy. Hayop yan eh. Tapos, yung God, si Gadriel, fallen angel, pero balikta rin yung God. Aso, dog. Tatayhan ka ng aso. Hindi ng aso. Buka ang bibig mo. Sasaluin mo yung tayo ng aso. So, nakakaawa ang Christianity. Sino bang mga founder ng Christianity? Mga lahi naman na fallen angel yan eh. Mga bluish ang mata. Mas okay pa nga ang Islam eh. Kasi yan ang lahi ni Abraham, ni Hagar, at saka Abraham ni Keturah. Ang mga remnant Hebrew-Israelite ay lahi talaga yan ni Israel. Ni Jacob nga, naging Israel. Yan ang Hebrew-Israelite. Pero ang lahi ni Abraham, kay Keturah at kay Hagar, Hebrew-Hintil. Hebrew-Hintil. Ang lahi naman ni Joktan, kasi sino bang tatay niya? Si Heber. Si Heber ang nakapagsalita ng Hebrew. Nagkaroon ng iba-ibang lingwahe, si Heber lang natili sa original na wika na Hebrew. Tapos tinuruan si Abraham. Kasi si Joktan ay historian sila. Tapos dito Aramya naman silang pilig, yung kapatid niya, yung mga Aramyan, mga Arameo. So mula kay Heber na pure Hebrew, napunta kay Abraham, Hebrew. Isaac, Hebrew. Pagdating ni Israel, Hebrew, Israelite na. Yon. Ngayon, yung nagkaroon ng divided kingdom, Northern Kingdom at saka Southern Kingdom, ay ang isa, Kingdom of Israel.
yung 10 tribe. At yung Kingdom of Judah, mga Jew, mga Hudyo, ay 3 tribo nagsama. Benjamin, Levi, at saka Judah. That's why sabi, mga Hudyo kami. Sabi ni Mardukay, Hudyo ako sa tribo ni Benjamin. Eh kung wala ka alam, anong tribo ni Benjamin ka? Di ba ang Hudyo, kay tribe of Judah lang yan? Only? Eh, Benjamin ka eh. Mga walang alam, very ignorant. Ang Levi, ang Benjamin, at saka Judah, tawag nila mga Hudyo. Kasi nagsama sila sa Kingdom of Jew, mga Jewish. Divided kingdom nga eh. Sabi ni Pablo, ako'y Hudyo sa tribo ni Benjamin. Ang iba naman na mga sinungaling. Paano ka naging Hudyo? Nga tribe of Benjamin ka pala. Tapos paratangan pa nila si walang tuli, supot. Si Mario lang, kada ang supot. Oo. Palatas-tas lang. So, ganun. Pero mo ha, tapos, si Paul kasi ay naging citizenship siya ng Roma. That's why Roman citizen siya. Pero ang blood niya, Benjamin tribe. Pero dahil sakop sila sa Kingdom of Judah, ay Hudyo siya. Kayong nanood sa YouTube channel, kailangan malaman nyo, ano ba ang Hudyo? Ano ba ang Israelite? Ano ba ang Hudyo? Nabanggit ko na. So, Hebrew-Hintil. Pag Hebrew-Hintil, elect yan. Pero pag Hintil lang talaga, hindi elect. Yan ang mga lahi ni Japhet. Ang dito naman kay Ham, half-half yun eh. Ang Gentiles na half elect, ang half hindi. So yan, half-half. Okay. Yung mga Christian nga nag-prophesy, mga propita nila, mga bishop, mga pastor, na ngayong Martes na Merkules, abangan natin. Kung mangyari yan, holographic yan sa mga Illuminati. Gagawa ng fake rapture. Gagawa rin sila ng flying saucer. Higupin yung kunwari. O yun. Okay, tama na. Bugbog sarado na. Ang iba. Okay, dito na tayo. Ito, bakbakan to. Maiksi lang to, hindi to ganong marami. Sa chapter 64, only one chapter. Sa aklat ni Jasher. Basa. Ang aklat ni Jasher, Kabanata 64, verse 1 to 15. At si Balaam, na anak ni Beor, ay nasa pakikipagbaka ng panahong yun. At nang kaniyang makita na si Zepho ay nanaig kay Angias, siya'y tumakas mula roon at naparoon sa Kitim. At tinanggap siya ni Zepho at ng mga anak ni Kitim na may malaking karangalan. Sapagkat nalalaman ni Zepho ang karunungan ni Balaam at binigyan ni Zepho si Balaam ng maraming kaloob at siya'y nanatili sa kaniya. At nang si Zepho ay bumalik mula sa pakikipagdigma, kaniyang iniutos ng lahat ng mga anak ni Kitim ay bilangin na sumama sa kaniya sa pakikipagdigma. At narito, walang nawala kahit isa. Oh, yan. Biro mo ha, si Sipo. Nakipagdigma sa hari ng Nevada, Dinaba, Africa. Bakbakan yan. Pero walang isang namatay kay Sipo. Bakit? Kasi tinulungan ni Hawa to eh. Nanalangin kasi siya. Tulungan siya. Alang-alang kay Abraham, kay Isaac na kanyang mga ninuno. Kasi apo kasi ito ni Esau. Dahil ang mama ni Esau at mama ni Israel ay isa lang. Si Rebecca. Kahit naman ang tatay, ang lulo dito,
ay si Elon Musk. Elon Musk na ngayon eh. Personality na napakita eh. Si Mastima. Dahil si Yahweh kasi, dahil ang prayer kasi niya na alang-alang kay Abraham, alang-alang kay Isaac, Pinagbigyan siya. pinagbigyan siya. Ito naman, opportunista ito si Balaam. Nakita niya, natalo yung hari nila. Lilipat ako kay Sibo doon sa Kitim. Lumipat, tinanggap din siya. Taga-Syria naman to si Balaam eh. Tuloy tayo. At nagalak si Sebo sa bagay na ito. At binago niya ang kanyang kaharian. At gumawa siya ng isang piging sa lahat ng kanyang nasasakupan. Ngunit hindi naalala ni Sebo ang Yahweh. At hindi inisip na tinulungan siya ni Yahweh sa pakikipaglaban. At nailigtas niya siya at ang kaniyang mga tao mula sa kamay ng hari ng Dinaba, Africa. Ngunit lumakad pa rin sa mga landas ng mga anak ni Kitim at ng masasamang anak ni Esau upang maglingkod sa ibang mga Diyos-Diyosan na itinuro sa kanya ng kanyang mga kapatid na mga anak ni Esau. Kaya't sinasabi, sa masama lumalabas ang kasamaan. Si Sipo, lalabas talaga, walang utang na loob. Pero mo, tinulungan siya ni Yahweh. Tinulungan siya ni Yahweh sa pakikipaglaban. That's why walang nawala sa kanyang tauhan kahit isa. Sa dami yung kalaban. Pero, yung nagpiging siya, wala na. Kinalimutan na si Yahweh. Wala na. Opportunista. Walang utang na loob. Kung tatawagin, hipokrito. Di marunong tumingin ng utang na loob. Ngayon, anong nangyari? Ano nangyari kay Sibo? Lumakad pa rin sa mga landas ng mga anak ni Kitim at sa masamang anak ni Esau upang maglingkod sa ibang mga Diyos-Diyosan na tinuro sa kanya ng kanyang mga kapatid na mga anak ni Esau. Biro mo ha? Samantala, yung nanalangin siya kay Yahweh, ikaw ang alahayam. Wala ang mga Diyos-Diyosan. Wala yan kapangyarihan. Ikaw ang kinikilala. Aba, nang bubula pa. Yung nakuha na niya ang gusto, nanalo na siya, wala na, bumalik na siya. May mga ganun eh. Opportunista. Ang tawag doon, natawag? Hipokrito. Hipokrito. Dito rin, nagpabautismo pa. Yahweh, Yahweh. Nakita niya, mukhang wala yata. Di dumating. Balik. God, God, Lord, Lord, yun. Bumalik na kay Satanas. Sa Lord God. Ito si Sipo, bumalik na rin sa Diyos-Diyosan. Lord God na rin yan. So, ganun. Makita mo yung tunay eh. Tunay na talagang naglilingkod kay Yahweh. Kahit anong mangyari, di ba sinabi niya, ang manatili hanggang wakas sa panampalataya sa Kanya ay maligtas. Kasi mayroong iba, sumama lang sa agos. Pero pagdating sa balik sa dating paniniwala. Ganon si Sibo, balik sa dating paniniwala sa mga Diyos-Diyosan. Samantala, siniraan niya itong Diyos-Diyosan. Nakaraan. Na ang alahayam daw ang totoo, hindi itong Diyos-Diyosan. Pero ngayon, bumalik siya. Kasi nakuha niya ang gusto niya. So, may mga taong ganon. Sadya ngayon, ganon. Di ba? Talagang nag-Yahawa pa sila. Alahayam, alahayam. Yahawa siya. Pero nasaan na sila ngayon? Nag-God, nag-Lord na. Lord God na. Nag-amin-amin na rin. Hindi talaga taos puso ang panampalataya kasi may ina-after silang bagay. Pag makuha na nilang ina-after na bagay, goodbye. Goodbye, my teacher, goodbye. Goodbye, my teacher, goodbye.
We are here to live we now, we are here to live we now. Goodbye, my teacher, goodbye. Yan ang turo namin sa teacher sa elementary pa ako eh. Pag mag-uwian na kami, di ko pala nakalimutan. Okay, tuloy. At si Zepho ay nagharing tiwasay sa lahat ng mga anak ni Kitim. Ngunit hindi niya kinilala ang Yahweh na nagligtas sa kanila at sa kanilang buong bayan mula sa kamay ng hari ng Dinaba, Afrika. At ang mga hukbo ng Afrika ay hindi na dumating sa Kitim upang magsamsam gaya ng dati. Sapagkat alam nila ang kapangyarihan ni Zepho na sumakit sa kanilang lahat sa talim ng tabak. Kaya't si Angias ay natakot kay Zepho na anak ni Lapas at sa mga anak ni Kitim sa lahat ng araw. Nang panahong iyon, nang si Zepho ay bumalik mula sa pakikipagdigma at nang makita ni Zepho kung paanong nanaig siya sa lahat ng mga tao sa Afrika at sinakta niya sila sa talim ng tabak sa pakikipagbaka, nang magkagayoy pinayuhan ni Zepho ang mga anak ni Kitim na pumaroon sa Ehipto upang makipaglaban sa mga anak ni Israel at kay Faraon na hari ng Ehipto. Okay, ito, mayabang na to Sipo eh. Dahil natalo niya ang Dinaba, si Haring Angias. Ngayon, yung pangarap niya noon pa, gigirahin niya niyang Egypt. Kasi nandoon yung mga anak na Israel. Tingnan natin ngayon ang resulta. Sapagkat nabalitaan ni Zepho na ang mga makapangyarihang lalaki sa Ehipto ay patay na. At si Joseph at ang kaniyang mga kapatid na mga anak ni Israel ay patay na rin. At ang lahat ng mga anak sa mga anak ni Israel ay nanatili sa Ehipto. At inisip ni Zepho na yumaon upang lumaban sa kanila at sa buong Ehipto, upang ipaghiganti ang kaniyang mga kapatid na mga anak ni Esau, na sinakta ni Joseph at ng kaniyang mga kapatid at ng buong Ehipto sa lupain ng Kanaan, nang sila'y umahon upang ilibing si Israel sa Hebron. At si Zepho ay nagpadala ng mga sugo kay Hadad na anak ni Bedad, na hari ng Edom, at sa lahat niyang mga kapatid na mga anak ni Esau na nagsasabi, Ito na. Nagpadalag sulat si Sipo doon sa kanyang mga kapatid sa Edom. Na ang hari doon ay si Hadad, na anak ni Bedad. Para magsanib sila laban sa Egypt o sa Israel. Okay, tingnan natin. hindi ba't sinabi ninyo na hindi ninyo lalabanan ang hari ng Dinaba sa Afrika? Dahil membro siya ng iyong tipan? Masdan, nakipaglaban ako sa kanya at sinaktan ko siya at ang lahat ng kanyang mga tao. Ngayon nga ipinasya kong lumaban sa Ehipto at sa mga anak ng Israel na nandoon. At tayo'y gaganti sa kanila dahil sa ginawa sa atin ni Joseph at ng kaniyang mga kapatid at mga ninuno sa lupain ng Kanaan, nang sila'y umahon upang ilibing ang kanilang ama sa Hebron. Ngayon, kung kayo ay pumayag upang tulungan ako sa pakikipaglaban sa kanila at sa Ehipto, kung magkagayon ay ipaghihiganti natin ang kapakanan ng ating mga kapatid. Actually, si Hibo, nagyabang siya. Oh. Nagyabang siya eh. Tingnan mo ha. Di kayo tumulong sa akin ng paglaban kay Agias kasi membro siya sa kubinant ninyo. Pero natalo ko siya. Wala na, kalimutan na si Hawa. Si Hawa ang dahilan doon na kaya nanalo siya eh. Natalo ko siya. Ngayon, gigirahin natin ngayon ang Egypt kasi nandoon yung mga anak ni Israel. Dahil ang mga kapatid ni Joseph, pati si Joseph, patay na. Ang mga makapangyarihan naman na mga Egyptian ay patay na rin. Saka kaya na natin silang talunin. Yan. Ito, nagyabang na itong Sipo na ito eh. Pero hindi na alam, kaya nanalo siya dahil dumaig siya kay Hawa. Ngayon, yung nagpiging siya, kinalimutan na si Hawa. Ang tinaas niya, yung Diyos-Diyosa na uli. Wala talagang utang na loob. May mga tao talaga ni marunong tumingin ng utang na loob.
May apelidong Bilyar. Kamel ang pangalan. Di marunong tumingin ng utang na loob yun eh. Para ding si Bangag. Ganon rin. Tuloy. At ang mga anak ni Esau ay nakinig sa mga salita ni Zebo. At ang mga anak ni Esau ay nagpipisan, isang napakalaking bayan. At sila yumaon upang tulungan si Sepo at ang mga anak ni Kitim sa pakikipagbaka. At si Sepo ay nagsugo sa lahat ng mga anak sa silanganan at sa lahat ng mga anak ni Ismael ng mga salitang gaya nito. At sila ay nagpipisan at nagsiparoon sa tulong ni Sepo at ng mga anak ni Kitim sa pakikipagdigma sa Ehipto. At ang lahat ng mga haring ito, ang hari sa Edom, at ang mga anak ng silanganan, at ang lahat ng mga anak ni Ismael, at si Sepo na hari sa Kitim, ay nagsilabas at nagbihis ng lahat ng kanilang hukbo sa Hebron. At ang kampo ay napakabigat na umaabot sa haba ng 3 araw na paglalakbay. Sa dami nila, na kasing dami ng buhangin sa baybayin ng dagat na hindi mabibilang. 4 na grupo kasi. Yung Edom, kingdom ng Edom, kingdom ng Sikim, kay Sipo, kingdom ni Ismael, at saka kingdom na silanganan. O 4 yun. Biro mo, yung pila ng mga tao, 3 araw ng paglalakad mo. Paglalakbay, umaabot sa haba ng 3 araw na paglalakbay sa dami nila na kasing dami ng buhangin ng baybayin ng dagat na hindi mabibilang. Hindi mabibilang. Biro mo, dito simula. 3 days paglakad mo. Nandoon sa dulo. Puro mga tao yan. Nagpipila ang mga tao. 3 days. Pagdating mo doon sa 3 days, sa lugar, sa kapan, dulo. Nagsimula ka sa ulo. Sa dami nila, 4 na bansa nga yan eh. So, ang akala kasi dito niya, manalo pa rin siya. Ngayon, tuloy tayo. Kadis ka na kayo. At ang lahat ng mga haring ito at ang kanilang mga hukbo ay lumusong at nagsiparoon laban sa buong Ehipto sa pagbabaka at humantong na magkakasama sa libis ng Patros. At narinig ng buong Ehipto ang kanilang ulat at sila rin ay nagpipisan. Ang buong bayan ng lupain ng Ehipto at ang lahat ng mga bayan ng Ehipto na may 300,000 lalaki. At ang mga lalaki ng Ehipto ay nagsugo din sa mga anak ni Israel ng mga araw na iyon sa lupain ng Gosen upang pagmaroon sa kanila, upang yumaon at makipaglaban sa mga haring ito. At ang mga lalaki ng Israel ay nagtipon at ang bilang nila ay 150 lalaki na mga apo ni Israel. At sila ay nagsiparoon sa pakikipagbaka upang tulungan ang mga Ehipsyo. Ang mga Egyptyo, 300,000 lang sila. 300. 50,000 lang. Tapos ang sa Israel, 150 lang. Kunti lang. No? 150 lang ang mga Israelita. 150 mga apo ni Oh, Jacob. 150. Samantala ang sa 300,000. Grabe. 300,000 ang nasa Egypt ng mga sundalo. Pero ang kalaban nila, hindi mabibilang Sobrang dami. sa dami. Okay, ngayon, harap na to sa digmaan. Tuloy. At ang mga lalaki ng Israel at ng Ehipto ay nagsilabas na may 300,000 lalaki at 150 lalaki. At sila'y naparoon sa mga haring ito sa pakikipagbaka. At sila'y nagsitayo mula sa labas ng lupain ng Gosen sa tapat ng Patros. At ang mga Ehipsyo ay hindi nagtitiwala sa mga apo ni Israel na sumama sa kanila sa kanilang mga kampamento na magkakasama sa pakikipagbaka. Sapagkat sinabi ng lahat ng mga Ehipsyo, marahil ay ibibigay tayo ng mga apo ni Israel sa kamay ng mga anak ni Esau at sa mga anak ni Ismael, sapagkat sila ay kanilang mga kamag-anak. Kabado din sila. Oh. Kabado ang mga Egyptian, di ba? Isubo na. Dahil yung Israel,
At saka yung ano, may mga Edomites, kamag-anak dahil si Esau at saka si Israel ay kapatid sa ina. Tapos, yung mga taga-silangan at saka yung ka-Ismael ay anak ni Abraham, anak sa dulo nila. Hindi magkamag-anak, sabi na, hindi natin isama sa kampaminto yan. Baka ibibinta pa tayo, baka isahan pa tayo itong mga tao nito. Tayo lang muna ang lulusob. Diyan lang muna kayo, tambay lang muna kayo dyan. O, tingnan natin ha. Ang reserva. Oo. At sinabi ng lahat ng mga Ehipsyo sa mga anak ni Israel, manatili kayong magkakasama rito sa inyong kinatatayuan. At kami lang muna ang yayaon at lalaban sa mga anak ni Esau at sa mga anak ni Ismael at mga anak ni Kitim. At kung ang mga haring ito ay manaig sa amin, kung magkagayoy pumaroon kayo sa kanila at tulungan kami, at sumang-ayon ng mga anak ni Israel sa sinabi ng mga Ehipsyo. At si Sepo na anak ni Lapas na anak ni Esau na hari ng Kitim, at si Hadad na anak ni Bidad na hari ng Edom, at ang lahat ng kanilang mga kampamento, at ang lahat ng mga anak ng silanganan, at ang mga anak ni Ismael. Napakarami nila na parang buhangin ng karagatan na hindi mabibilang sa dami nila. At nagkampo sila sa libis ng Patros sa tapat ng Tapanches. Ayan. Ngayon, 300,000 lang sa mga Egyptian. Sila muna daw lulusob. Kayong mga anak ng Israel, mga apo, diyan lang muna kayo. Kung kami ay matalo, saka lang kayo mag-reinforce sa amin. Kami lang muna. Eh, ang kalaban nila hindi mabibilang sa dami. So, tingnan natin. At si Balaam na anak ni Beor na taga-Syria ay nandoon sa kampamento ni Sepo, sapagkat siya'y naparoon na kasama ng mga anak ni Kitim sa pakikipagbaka. At sinabi ni Sepo kay Balaam, subukan mo kami sa pamamagitan ng panghuhula, upang aming malaman kung sino ang mananaig sa pagbabaka, kami o ang mga Ehipsyo. At si Balaam ay bumangon at sinubukan ang sining ng panghuhula, at siya ay bihasa sa kaalaman niyon. Ngunit siya ay nalito, at ang gawa niya ay nasira sa kaniyang kamay. Oo. Kasi, naisip ni Sibo, marunong ka, diba? Yung nangyari doon sa dati kay Hari Agias, kaya lang umurong siya dahil talo siya. Ngayon, kailangan malaman namin kung sinong manalo, tayo ba o yung mga Egyptian. Sinubukan. Aba, nasira. Hindi niya maayos eh. Nakalimot yata. Sila masira. Oo, nakalimot. Ayun ko yung lolo na Arjibo, hindi ata nakalimot yon. Okay, tuloy tayo. At muli niyang sinubukan ito, ngunit hindi nagtagumpay. At nawala ng pag-asa si Balaam, at iniwan iyon at hindi natapos. Sapagkat ito ay mula sa Yahweh, upang si Sepo at ang kaniyang mga tao ay mahulog sa kamay ng mga anak ni Israel na nagtiwala sa Yahweh, ang alahayam ng kanilang mga ninuno sa kanilang pakikipagdigma. At inilagay ni Zebo at ni Hadad ang kanilang mga hukbo na nakahanay sa pakikipagdigma. At ang lahat ng mga Ehipsyo ay nagsiyaon laban sa kanila na may 300,000 lalaki at walang isang lalaki sa Israel na kasama nila. Wala. Kasi ayaw nga. Kasi hindi sila nagtiwala eh. Baka isahan tayo dito, magkamag-anak lang yan kaaway natin eh. Baka lang tayo. Sila, 300,000 sila. Kaharap nila yung hindi mabibilang na dami. Ngayon, gira na to. Basa. At ang lahat ng mga Ehipsyo ay nakipaglaban sa mga hari nito sa tapat ng Patros at Takpanches. At ang pagbabaka ay mahigit laban sa mga Ehipsyo. At ang mga hari ay lalong malalakas kaysa sa mga Ehipsyo sa pagbabaka. At humigit kumulang 200,000 at 800 lalaki sa Ehipto ang nabuwal ng araw na yaon. At humigit kumulang 30 lalaki sa hukbo
ang lahat ng mga lalaki ng Ehipto ay tumakas mula sa harap ng mga hari. Sa gayoy hinabol ng mga anak ni Esau at ng mga anak ni Ismael ang mga Ehipsyo. Nagpatuloy na sinaktan sila hanggang sa dakong kinaroroonan ng mga anak ni Israel. Ngayon, digmaan na to. Kunti na lang yan. Ngayon, ilan ang namatay sa mga Egyptian? 280,000. 280,000. So, ilan ang natira? 20 na lang. 20 na lang. 20,000 Ha? na lang. 20 na lang. 200. 20 mil. Ha? 20,000 na lang. 20 mil na lang. 20 Ah. mil. 20 mil na lang. 20,000 na lang na lalaki. Kasi 380,000. 380. Oh. Na buwal. Ang nabuwal, 280. Oo. 20,000 na natira. 80. 80. Ang natira, 20,000. 20,000 na lang. Oo. Wala na, 30. Kunti. Oh. Ngayon, ang namatay sa tauhan ni Sipo, 30 lalaki sa hukbo ng mga hari ang nasawi. Nye. 30. 30 lang, oh. 30 lang na patay. 30 lang napatay ng mga Egyptian. Samantala sila, 280,000. 280,000 ang napatay. Grabe, no? So ang natira ay 20 na lang. 20,000 na lang natira. 170 na lang kasama ang mga ano ni Israel. Ang anak. Bali wala na. Ngayon, tingnan natin kasunod. At ang lahat ng mga Ehipsyo ay sumigaw sa mga anak ni Israel na nagsasabi, magmadali kayo at tulungan ninyo kami at iligtas kami sa kamay ng mga anak ni Esau at ng mga anak ni Ismael at ng mga anak ni Kitim. At 150 lalaki ng mga apo ni Israel ay nagsitakbuhan mula sa kanilang kinaroroonan patungo sa kinaroroonan ng mga haring ito sa pakikipagbaka. At ang mga apo ni Israel ay dumaing sa yahawa nilang alahayam upang iligtas sila. At dininig ni Yahawa ang mga apo ni Israel at ibinigay ni Yahawa ang lahat ng lalaki ng mga hari sa kanilang kamay. At ang mga anak ni Israel ay nakipaglaban sa mga haring ito. At ang mga anak ni Israel ay sumakit ng may 400,000 mga lalaki ng mga hari. 150 ang sundalo ni Israel. Ang napatay nila ilan? 400,000. Ha? 400,000. 400,000 ang napatay. Grabe. Higit pa. Sa bilang ng mga ito. Oo. 400,000 ang napatay dahil sa tulong ni Yahawa. Oo, yun. Pero mo 150 lang versus napatay nila 400,000. Grabe, oh. Mas marami pa sa bilang ng mga Egyptian kasi 300,000 lang ang mga sundalo ng Egyptian. Napatayan sila ng 280,000. Grabe. Pero sila lumusob, 150 lang katao yan na mga anak ni Israel, mga apo ni Israel, ay nakapatay ng 400,000 ng mga kalaban. Ganun. Pag tumulong nga si Yahawa, Pagtiwala sila kay Yahweh. biro mo, pag tagpo niya, sabi niya, at ang mga apo ni Israel ay dumaig sa Yahawa nilang alahayam upang iligtas sila. Yun. At dininig ni Yahawa ang mga apo ni Israel. At binigay ni Yahawa ang lahat ng lalaki ng mga hari sa kanilang kamay. Yun. Ganyan katindi. 150 versus sa hindi mabibilang, pero napatay nila ang 400,000. Para tayo tabas nila ng saging, no? Grabe, oh. Ganon katindi. Hindi, sa Book of Jubilee ito, Jasser, hindi naka-record sa 66 book ang story nito. Tuloy tayo. At ang Yahawa ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa kampamento ni Haring Sebo. At ni Haring
Haring Hadad at hari ng mga anak ni Ismael at hari ng silanganan. Natapat na takot sila sa mga anak ni Israel dahil ito'y niluog ni Yahweh upang matalo sila sa labanan sa mga anak ni Israel. At ang lahat ng hukbo ng mga hari ay tumakas mula sa harap ng mga apo ni Israel. At hinabol sila ng mga apo ni Israel na patuloy na sinasaktan sila hanggang sa mga hangganan ng lupain ng Pas. At ang mga anak ni Israel ay pumatay sa kanila sa daan ng 200,000 mga lalaki. At sa mga apo ni Israel ay walang nabuwal kahit isa dahil tinulungan sila ni Yahweh. Oh, pero napatay nila ang 200,000. 200,000 mga lalaki. 200,000 ang napatay sa mga 150 lang na tao ni Israel. Kasi tinulungan ni Yahweh. Iba talaga ang mga Israel. No, ganun tayong mga rimnan. Tutulungan tayo pag matino lang talaga tayong naglilingkod. Huwag lang pasaway. Kasi pag pasaway, napalaya sila sa bansa nila. At na-scatter na ngayon sa 4 na sulok ng mundo. Liwaliw. That's why kailangan nga, sabi, huwag tayong magpasaway. Kasi pag hindi tayo magpasaway, talaga matindi ang tulong ni Yahweh. Pero pag magpasaway tayo, pabayaan talaga tayo ni Yahweh. O, nasaan na nga yung mga Israelita ngayon? Nagkalat na sa 4 na sulok ng mundo. Ang nakatira sa Israel ngayon, mga piki, mga huwad yan, na mga lahi ni Esau. Kabilang na rin pala tayo sa uniform. Pero yung sila ang tapat sa naglilingkod, aba, kahit sinong, sinabi na nga ni Paul doon sa Romans, if Alahayam is with us, who can be against us? Wala. Oh, if Alahayam is with us, who can be against us? Kung panig natin si Yahweh, Alahayam, sinong laban sa atin? Wala talaga. Kita mo naman ang nangyari, oh. 150 lang versus sa mga tao na kalaban na hindi mabibilang sa dami. Pero una, napatay nila ang 400,000. Tapos napatay naman nila ang 200,000. 200,000 o 600,000 na napatay lahat. Habulan yan, habulan. Tapos samantala sa kanila, kahit isa walang nawala. Katulad nung panahon ni Sibo, lumalaban kay hari ng Dinaba, walang nawala sa kanya kasi tinulungan ni Yahweh. Ang problema, pagkatapos kinalimutan na si Yahweh, bumalik siya sa idolatry. Simba na sa revolt. Yahweh siya, pero pagkatapos, bumalik na siya sa God, Lord God. Lord God na. Si Panginoon. Mana kayo ni Sipo, na apo ni Esau. Isaw. Sipo, anak mo. O, tuloy. At nang makita ng mga Ehipsyo na ang mga apo ni Israel ay nakipaglaban sa mga hari at ang pagbabaka ay totoong matindi laban sa kanila. Porte ang lahat ng mga Ehipsyo ay nagtakot nang mainam sa kanilang buhay dahil malakas ang pagbabaka. At ang buong Ehipto ay tumakas. Bawat lalaki ay nagkukubli at sila ay nagtago sa daan. At iniwan nila ang mga Israelita na lumalaban sa kanilang mga kaaway. At ang mga anak ni Israel ay gumawa ng isang kakilakilabot na sampal sa tulong ni Yahweh. At ang hari na si Zebok at si Haring Hadad at ang mga anak ni Ismael, sila ay nagsibalik sa kanilang bayan na talunan mula sa hangganan ng lupain ng As. Laylay yung mga pako. Bumalik sa kanilang bayan na talunan. Laylay yung mga pako. Kaya. Kalaban, 150 lang samantala sa kanila. Sa dami nila, 3 days ang kabilang dulo, papunta sa kabilang dulo, 3 days ang paglalakad. Grabe ah. Hindi nga mabibilang. Sobrang dami. Yung Egyptian, napatayan agad ng 280,000 eh. 30, 20 lang. Hindi na lumaban ng 20. Oh.
Ayun sila, nakita na pagbabakan, tumago ang mga Egyptian. Totoo pala. Tago sila. Natakot sila sa mamatay. Iniwanan ang mga Israelita nakipagdigma. Samantala, umpisa, mayabang sila. O, dito lang kayo, kami lang muna. Yabang pa. Yun pala, bumalik. Tulungan mo kami, sige putahin nyo. Laban doon sila, tago na sila eh. Okay, tuloy. At nalalaman ng mga apo ni Israel ang ginawa sa kanila ng mga lalaki ng Ehipto, na sila'y tumakas mula sa kanila sa pagbabaka, at pinabayaan silang lumaban sa mga pulutong na mga anak ni Esau, at sa mga anak ni Ismael, at sa mga anak ni Kitim, sa mga anak ng silanganan. Sa pagbabalik ng mga apo ni Israel mula sa pakikipagbaka, nasumpungan nila ang ilan sa mga Ehipsyo sa daan, at sinakta nila sila roon. At habang pinapatay nila sila, sinabi nila sa kanila ang mga salitang ito. Oh, yan. Kahit 20 na lang. Narusahan. Pinatay. Nagalit ang mga Israelita. Tumakas yan, oh. Sige, papatayin ko kayo, ha? Ayan. Okay, tuloy. Bakit kayo umalis sa amin? At iniwan kami upang lumaban sa mga haring ito na pulutong na mga tao na parang buhangin sa baybayin ng dagat, at saktan kami. At salamat sa tulong ni Yahweh ay nadaig namin sila. At kayong mga lalaki ng Ehipsyo ay nagawa ninyong iniwan kami upang mailigtas ninyo ang inyong sarili. At tungkol sa ilan na nasalubong ng mga Israelita sa daan, may nagsalita na sinasabi, saktan mo, sapagkat siya'y isang Ismaelita o isang Edomita o mula sa mga anak ni Kitim. At sila'y nagsitayo sa tabi nila at pinatay sila, at kanilang nalaman na sila'y mga Ehipsyo. Oh, yan. May nagsabi nga, saktan mo. Ano yun? Mga Edomita yan. Mga Ismailita yan. Mga anak yan ni Sikim. Pinatay nila. Yun pala. Mga Egyptio pala. Oh. Naubos ang 20 mil. Nalugi. Tuloy. At ginawa ng mga anak ni Israel ang mga bagay na ito laban sa mga Ehipsyo, sapagkat kanilang iniwan sila sa pagbabaka at tumakas mula sa kanila. At ang mga Israelita ay pumatay ng mga lalaki ng Ehipto sa daan sa ganitong paraan, na may 100 lalaki. At nakita ng lahat ng lalaki ng Ehipto ang ginawa sa kanila ng mga anak ni Israel, sapagkat ang buong Ehipto ay natakot ng mainam sa mga apo ni Israel, sapagkat kanilang nakita ang kanilang dakilang kapangyarihan, at walang isa man sa kanila ang nabuwal. At sa gayoy, ang lahat ng mga anak ni Israel ay nagsibalik ng may kagalakan patungo sa Gosen. At ang lalabi sa mga lalaki ng Ehipto ay nagsibalik, bawat isa sa kanilang dako. Ilan ang napatay ng Egyptian? Ng mga Israelita, napatay nila? 100 100 lang. lang. So, ilan natira? May ano ba? May 19. 19,900. Marami pa rin. 19,900. Ngayon, tuwang-tuwa ang mga anak ni Israel. Bumalik sa kanilang lugar, sa Gosen. Ito naman mga Egyptian, bumalik rin sila sa kanilang dako, sa kanilang lugar. Marami pa rin pala sila. Wala nang gira. At least, tagumpay sila. Pero kahiyan ang nangyari sa mga Egyptyo. Nagyabang pa sa simula, pero duwag pala, nagtago. Pero mo 150 lang, pero walang binanggit na ang anghel tumulong. Walang binanggit. Tulong lang siya, walang. Si Yahweh lang. Nilagyan niya ng damdamin ang mga kalaban na parang natakot. Instead na magaling, parang hindi na marunong makipag-away. Para lang, hahampasin na lang. Para sa Bisaya pa, nagpatara na lang para patayin. Wala na. So, biro mo naman, unang napatay nila sa unang labanan, 400,000. 4,000, no? 400,000. 400,000. Tapos, sunod, paghabulan, 200,000. 200,000.
So, 600,000. Mahigit kalahating milyon. Oo. Ngayon, umuwi siya na Sipo, ayan, talunan, luhaan, minghoy. Samantala, nagyabang siya doon sa kanyang mga kapatid sa Idom na, tingnan mo, natalo namin si Agias. Ngayon, lalong matindi sila sa dami nila, pero talo sila. Ito namang tagahula, hindi talaga niloob ni Hawa na makahula kasi malaman baka manghina si Sipo na hindi na tayo lulusob dahil talo pala tayo dito. Hindi, niloob ni Hawa kasi kailangan matikman na matalo talaga sila. Yun. Bang sisipo eh. Dito nagtapos. Kala ko mayroon pa. Yan. So, kita mo? If Alahayam is with us, who can be against us? Pag si Yahweh ay panig sa atin. Dahil gumanap tayo sa tungkulin nating katinuan. Pero kung pasaway tayo, kita mo naman ang mga Israel ang pasaway. May isang si ano nga nagnakaw. Kalaban nila maliit na bansa lang, yung EI. Natalo sila, si Aka nagnakaw ngayon, nilusob sila ng Assyrian Empire noong 721 BC. Talo sila. Kasi ang Kingdom of Israel ng panahon na yon ay bumalik sa nag-idolatry na sila. Ang natira, yung tatlo na lang na tribo na tawag na Kingdom of Judah. Na tatlong tribo, Benjamin, Levi at saka Judah. Matino pa sila yung panahon na yon. Kaya lang, dumating ng panahon na hindi na sila matino. Pagdating ng 70 AD, nilusob sila ng Roman Empire. Taka sila. Napunta sa Africa yung iba, scattered. Egypt yung iba. Ngayon, Ilang. kahit gaano tayo ka liit, bag matino ang ating paglilingkod kay Yahweh, proteksyonan talaga tayo. Pero kung pasaway tayo, walang proteksyon. So yun ang nangyari. That's why sabi ko nga, magpakatino na tayo, wag na tayong pasaway. Alam mo ba ang kalaban sa pasaway? Na doon ka madaig? The love of money is the root of evil. Kasi ang utak mo, money ka lang, money, bilyar, tamel, walang utang na loob, mapariwala talaga. Pero kung tunay tayo naglilingkod, taos pusong naglilingkod, iwas sa kasalanan, at nakapokus lamang kay Yahweh Alahayam, at sa nagkatawang tao siya, Yahweh siya, nga nagbuhos ng dugo para sa katubusan nating kasalanan, at pukus tayo naglilingkod, at sumunod sa Tura. Grabe, kahit sinong kaaway natin, hindi talaga sila manaig. Ganun lang kasimple. Dito lang muna, sermon ko. Tayo dadakos panalangin, Pastor Richard. Po'y manalangin. Yahweh naming alahayam, sa iyo po ang karangalan at kapurihan sa araw na ito. Sa amin pong mga naaral ngayon, kami po ay namangha sa iyong kadakilaan. Natutuwa kami sa patuloy na pagbibigay mo ng pag-asa sa lahat na nagtitiwala sa iyo. Ikaw lamang ang nag-iisang Yahweh na aming sasambahin at ipakikilala sa mga remnant na nagkalat sa apat ng sulok ng lupa. Aming Yahweh, patuloy po naming dalangin na sa mga panahon na ito, buksan po ninyo ang pangunawa nila at makilala kanila habang maaga pa ang panahon upang sa pagdating ng oras ng iyong muling pagpaparito, sa panahon ng kaguluhan, sa panahon na ang mga tao ay hindi na maintindihan kung kanino sila kakapit. Yahweh na aming alahayam, patuloy po naming dalangin ang inyong pagliligtas sa mga katawang lupa ng inyong mga pinili sa mga panahon na ito. At sa mga pangangailangang material and financial, pinupuri ka namin sa iyong proteksyon sa lahat ng pagpupuno ng aming pangangailangan gamit ang aming mga kapwa na patuloy na nagbibigay sa amin ng mga trabaho. Ikaw lamang ang aming aasahan, O Yahweh. Walang bagay sa daigdig na ito ang hindi mo pagkakaloob kung ito ang nakatakda para sa iyong mga anak. Sambahin ang iyong nag-isang banal na pangalan. Luwalatiin ka sa pamamagitan ni Mashiach Yahweh Shai. Yaman.
Abayahawa, Isyayahawa Asay, ang may likha ng ating buhay. Abayahawa,